Bago nga pala ako magsimula dito sa next video natin, gusto ko nga lang pala kayong i-invite dito sa group na binuo namin, no? Ito yung Printing Society. Ito ay kukonti pa lang kami dito, hindi pa siya masyado established. Everything starts small. So, join lang kayo dito at i-share nyo yung mga idea nyo kung ano yung mga nakuha nyong mga project or mga na-score nyo. So, ayun, proceed tayo sa video natin. So, 6 months ago, nag-request nga pala itong subscribers natin na maggawa daw tayo ng topic tungkol dito sa cameo natin. Mag-layout tayo sa cameo hanggang i-laminate, hanggang paglapat sa mat at i-cut. So, parang buong process ng paggawa ng vinyl sticker yung gagawin natin. So, uunahan ko na kayo. Medyo mahaba tong video na to, pero sisigapin natin gawing maiksi. Start na natin. So, unang-una, syempre kailangan natin mag-open ng Silhouette Studio. Kahit anong version yung inyong Silhouette Studio ay okay lang yan. So, una natin gagawin, pagkatapos nyong i-open yung Silhouette Studio, pindutin nyo yung Control P. Dito, i-click nyo yung print. Tapos, ayusin nyo yung inyong mga printer setup. Ito yung unang-una nyong gagawin. So, ang ginagamit ko ay Epson L805 Pigment Ink. So, gagawin nyo dito, yung kanyang document size, kailangan maging A4 kasi A4 yung vinyl sticker natin. So, dito sa paper type, ang ginagamit ko talaga dito na settings ay Epson Matte. Tapos, dito sa quality, syempre high para maganda yung quality ng ating output kasi gusto ko quality. Syempre mahalaga yung quality ng inyong mga sticker. So dito sa additional settings, i-uncheck nyo yung high speed para talagang smooth na smooth yung pagkaka-print nya. Although matagal-tagal yung pagkaka-print kapag hindi naka high speed, pero at least quality yung inyong mga product. So i-click nyo na dito yung advance. Dito, i-click nyo yung photo enhance, i-check nyo lang tong smooth skin, tapos color controls. Ang ginagawa ko lang talaga dito, kapag nakita ko yung nililayout ko na sticker or yung customer logo, yung kanyang itsura, kapag hindi naman ganun kahirap yung kulay palabasin sa pigment ink, ang ginagawa ko lang talaga dito ay Adobe RGB, tapos 2.2 yung gamma. Dito sa brightness, hindi na ako nag-a-add dito, ini-stay ko na lang siya sa 0. Ang binabago ko lang talaga dito, etong slide bar, ginagawa kong magenta 5. Wala na akong iba pang ginagalaw dyan. Kapag nakita ko nga yung logo ng customer ay maganda lang sa pigment ink, halimbawa ay hindi siya gray, yon, hindi ko na binabago yung iba dito, ganito lang yung settings ko. So ino-okay ko lang yan, okay, tapos dito i-okay nyo lang, tapos click nyo yung apply, tapos dito i-cancel nyo lang kasi wala pa akong ipiprint, tas cancel ko lang ulit. So ni-ready ko lang etong canvas ko or yung media kung tawagin kung saan tayo magle-layout. So etong nakikita nyong kulay white na yan, eto yung i-imagine ninyo na inyong mga vinyl sticker. So etong cutting mat, eto yung nakikita nyo dito, ganyan. So kung maglalapat kayo sa cutting mat, kailangan yung linya netong guhit na yan, etong guhit na to ay natatakpan talaga. So ayan o, so nakikita nyo dito yung kulay red na linya, hanggang dito lang yung kayang i-cut ng inyong mga machine or yung inyong mga platter cutter na cameo. Ayan yung palatandaan na huwag kayong maglalagay ng kahit anong detalye dyan na lalampas dyan. So eto naman yung kulay black na to, eto yung hanggang dyan yung pwedeng pagprintan ng inyong vinyl sticker, no? So syempre hindi ko muna ituturo sa inyo yung mahirap na proseso, yung magka-cut ng walang registration marks. At sinasabi ko sa inyo, yung pagka-cut ng walang registration marks ay magkukos sa inyo ng napakatagal na pagpiprint kasi ang dami pang mga proseso doon pag walang cutting marks or yung eto, no, yung registration marks, napakatagal, sobrang maproseso. So kailangan talaga merong cutting marks palagi. Okay, no, tatandaan nyo kapag sobrang dami nyo piniprint, kailangan talagang may cutting marks kasi sobrang tagal ng proseso kapag walang registration marks. So ayan, nakita nyo, no, next nyo gagawin, i-click nyo etong page setup, tapos i-on nyo yung registration marks. Nakita nyo yung kulay red, nag-adjust siya, no? So ibig sabihin, hanggang dito lang yung kayang i-cut ng inyong mga machine. So nakikita nyo tong block na to, hanggang dito lang yung dapat na i-print ng inyong mga printer. Kasi kapag lumagpas dyan, mahihirapan na si Cameo. Dun kayo magkakaroon ng problema. So kapag may
may registration marks, hindi kayo maglalagay ng mga kahit anong detalye na malapit dito sa block na to, at saka dito sa guhit na to, tsaka dito sa parang screen. Ayan, huwag kayong maglalagay dyan ng kahit anong detalye. Lalong lalo na kung kulay itim yung inyong i-cut or ipiprint. So dito, dimension, ayusin nyo lang to. Etong length, lagi nyo lang tong i-stay ng 0.197. So etong thickness, gagawin nyo siyang 0.70. Ibig sabihin yan, 0.70 yung kapal na itong mga registration marks nyo, no? Kasi kapag sinagad nyo ng negative 50 yan, sobrang nipis, mahihirapan na ma-read ni Cameo or yung mga machine nyo, yung inyong mga binili sticker. Kung kakapalan nyo naman siya, masyado namang makapal, no? So ang pinaka sweet spot niya 70. So etong inset, eto naman yung sa cutting marks, no? Etong sa red na to, yung line na yan. So isagad nyo lang to, ayan, para mas marami pa kayong makat. So simulan na natin yung pag-layout, no? Eto muna yung unang settings na gagawin nyo bago kayo mag-layout. So dito sa video natin, magbibigay ako ng mga ilang scenario kung paano mag-layout, kasi hindi lang basta-basta nagdadrag ng kahit anong picture dito or mga logo. So meron akong in-ready sa inyo na siguro 4 to na sample. So siguro matututo na kayo dito once na masubaybayan nyo to. Eto nga yung logo na gagamitin natin pang layout. Etong 5 na to. So simulan muna natin sa pinaka basic na basic. So kapag kukuha kayo ng logo ni customer, kailangan ay transparent na. Kung hindi pa siya transparent, pwede kayong gumamit ng Canva Pro para matanggal yung inyong mga background. At sinasabi ko sa inyo, yung Canva Pro yung pinakamagandang pang remove ng background na hindi kayo mahihirapan. Kung magaling naman kayo sa Photoshop, pwede sa Photoshop, pero para sa conveniency, Canva yung gamitin nyo kasi napakadali lang talaga nung pindot-pindot lang, hindi kagaya sa Photoshop, medyo mahihirapan kayo, no? So nakikita nyo naman yung video dyan kung paano ako magtanggal ng background, ganun na lang yung gawin nyo. Kung gusto nyo mag-avail ng Canva, PM nyo lang ako. So eto na nga, kasi kapag may background pa yung logo ni customer, pwede nyo siyang singilin ng 50 pesos or 20 pesos kung tatanggalin nyo pa yung background niya. So eto, ilapat na natin dito, idadrag ko lang dito. So kung napansin nyo na medyo maliit yung logo ni customer, no, i-stretch nyo na lang to hanggang sa pinaka-safe na stretch ng logo. So kapag i-stretch nyo to, make sure na itong kandado nakalock lang yan para hindi mabago yung kanyang layout or hindi ma-distort yung image. Halimbawa, kapag in-unlock ko to, halimbawa ginawa akong 5, nakita nyo, no, yung logo niya ay na-distort. Ibig sabihin na nawala yung parang pinakahulma. So ulitin natin, kapag nakalock siya, halimbawa gagawin kong 2.2. So ayan, nakita nyo, no, hindi naman siya na-distort. At kung mapapansin nyo, hindi pa ganon kalabo yung logo ni customer. So okay na okay pa. So dito, goods na goods pa to. So ready to cut na to, wala na kayong iba pang gagawin dyan, i-layout nyo na lang ng ganyan. So sinasabi ko nga sa inyo, wag nyong ilalapit yung inyong mga logo dito masyado sa registration marks na to, no? Hindi yung ganyan na ganyan, kasi kapag dito, hindi niya makakat tong nasa pinakadulo na to, hanggang dito lang yung cut niya, itong linya na to, no? So dapat tamang pag-layout, no, hanggang dito lang, yung ganyan. Tapos kung puro ganito lang, yung normal lang na sticker, ito yung pinakamadaling i-layout, no? Yung pagka-drag mo, i-resize mo lang ng konti, ready to cut na siya. So halimbawa, ganito, sa normal, ganyan, ipiprint mo na, so na-print mo na, ilalapat mo na, ayan, no? Ito na yung cutting niyan. Click nyo lang tong send, makikita nyo na yung kanyang cutting marks. So ito yan itsura niya pag ida-die cut. So bago natin pag-aralan yung pagka-cut, dito muna nga tayo sa pagle-layout, no. So ito nga yung pinakamadali, yung drag and drop lang, tapos resize. So okay na yan. So proceed tayo sa next natin na sample. Ito naman yung next natin na sample, yung medyo may babaguhin tayo ng konti. So ito, no, dinrag and drop ko lang siya. So i-resize ko lang siya. Halimbawa gusto ko ulit 2.2. So nakita nyo, no, kung idadrag nyo lang at idadrop, at request ni customer, gusto niya merong medyo may white background yung pagkakakat niya. Kasi kapag kakinat nyo to as is, makikita nyo to, ayan lang mismo, no, wala siyang white background. So para malagyan nyo siya ng white background, ang gagawin nyo dyan, i-click nyo to, tapos click nyo tong star, meron niya nakalagay dito na offset. So kung sapat na sa inyo yung ganitong offset, ayan, or gusto nyo dagdagan nyo pa ng konti, ayan,
So, ganyan na yung magiging cut neto ni customer, no? Medyo meron siyang background na konti dito. Ayan, no? So, kung mapapansin nyo, pares na kulay red yung inyong cutting marks. So, kapag isinend nyo yan kay Cameo sa mga machine nyo, parehas niyang ikakat tong kulay red na yan. So, para maiwasan nyo yung parehas na pagkakat, babaguhin nyo yung ginawa nyong offset, no? Etong ginawa nyo na to. Yung offset na to, pwede nyong baguhin yung kulay niyan, gawin nyo siyang, yung sky blue. Ganyan yung lagi kong ginagamit, yung sky blue, para kitang-kita. Tapos, pwede nyo siyang i-drag dito ulit. So, goods na goods. Para hindi gumalaw, i-highlight nyo, tapos i-group nyo, no? Para hindi na lumabas. Kasi kapag kainan group mo yan, ayun, no, gumagalaw yan, no? Pagka-click mo. So, halimbawa, ayaw ni customer ng kulay white yung background, gusto ni customer kulay itim. So, alisin mo lang to, eto, click mo tong kulay blue na to, gawin mo siyang kulay black. Ayan, naging black na siya. So, kapag ginroup mo yan, meron na siyang black na background. Kung ayaw niya na white, kung gusto niya black. Pero syempre, no, yung machine natin ay hindi yan perfecto. Kailangan mo dyan mag-offset kasi etong black na yan, maaaring sumablay yung pagkakakat ng inyong mga machine. Para sumakto talaga, maggagawa ulit kayo ng offset. I-highlight nyo lang to ulit, tapos click nyo yung offset. Ayan, o. So, meron na kayong isa pang offset na kulay pula. Baguhin mo lang yung kulay pula para hindi magkaparehas. Gawin mong kulay dilaw. Tapos, gawin mong kulay black. So, nakikita nyo, yung sky blue na kulay, hanggang dyan lang ikakat niya. Kung sumobra man siya ng konti, meron pa rin nakaagapay na kulay itim dun sa bandang, yung susobrahan, no? So, goods na yan. Kung gusto niyang kulay black yung kanyang outline. Gets nyo? So, ibalik lang natin sa kulay puti. Ayan. Ito yung pagbabago ng kulay. Ayan, no? Ayan. Group. So, gusto ko kulay puti lang kasi yung nandito. So, etong nauna natin, gusto ko siyang baguhin na kulay sky blue din yung kanyang cutting marks kasi pagsasabay-sabay natin yung pagkaka-print nito. So, next na tayo sa isa pa nating sample. Ito naman yung medyo komplikado na to. Drag and drop nyo lang ulit dito sa inyong media. So, malaki siya na logo. So, papalitin lang natin siya. Gawin natin 2.3. Sige, 2.3. So, kung makikita nyo to, no? Click nyo yung send. Tignan nyo yung cutting mark nya. So, kulay red. Tapos, makikita nyo kapag kinat ng inyong machine to, hiwa-hiwalay. Maghihiwa-hiwalay yung mga letter. Ayun, no? Wala siyang nakadikit dito. Hindi siya nakadikit. Kapag tinanggal mo yan sa vinyl sticker, nakahiwalay yan. So, ang gagawin mo dyan, pagka mga ganyan yung logo ng customer mo, i-click mo to, tapos syempre kailangan mo mag-offset. So ayan, may offset na, pero pagka tinanggal mo yan, makikita mo may mga dumi-dumi or yung mga sobrang linya. So ang gagawin mo dyan para maging smooth nyan, i-click mo yung circle, eto, no, etong round na to. Ayan, ipaikot mo ng ganito. So ganyan na, click mo tong, tapos right click, click mo tong weld. Eto, no, yung weld. So, ayun, nabura na. So, para maging smooth din tong dito banda, ulitin mo lang ulit yung part na yon. So, kung meron pang natitirang mga iba pang unwanted na lines, ulit-ulitin nyo lang yon, or pwede nyong i-click eto, tapos i-click nyo tong mga end point, yung mga arrow-arrow na yan, tapos pindutin mo yung delete. So, kung mapapansin mo, kulay red yung kanyang outline or yung kanyang cutting marks. Pagka kinat mo yan, parehas niyang ikakat yan ng machine. So, kagaya nga ng tinuro ko nung una, ito ay papalitan mo ng kulay sky blue or kahit anong kulay na desire mo, no? Ganyan yung magiging cutting marks nyo, yung kulay sky blue. So, i-click mo na yan, tapos group. Para makita mo naman yung kalalabasan niya, no? Ito yung mga isa kong ginagawa, no? Kumuha ka ng kopya niyan dito, ilabas mo dito, no? Tapos, i-right click mo, click mo yung weld. Ayan, ganyan yung magiging output ng inyong sticker kapag kinat nyo or naka-die cut na. Ayan, oh, kulay puti yung background. So kung gusto nga ulit ni customer na kulay itim, so yung tinuro ko sa inyo nung una, ganun lang yung gagawin nyo. Ungroup nyo to, tapos etong kulay blue na to, gawin yung kulay itim, tapos ilagay nyo to dito. Kung napapansin nyo, no, nasa ilalim siya. Paano siya aangat, no? I-right click mo lang to, meron niyang bring front. Ayan, oh, nasa labas na siya. So,
So, syempre, hindi yan sasakto. Yung inyong mga machine ay hindi naman perfecto yan. Para sumakto, etong kulay itim na to, gawan nyo rin ng offset, no? Gawin nyo rin kulay itim. Tapos, yung kanyang cutting marks, gawin yung kulay dilaw. Tapos, eto ay ilagay nyo na ulit dito. Ayan, goods na. Tapos, group. Ayan, okay na. Ganyan yung pag-layout. So, kung titignan na natin dito to, ayan, pagka kinat nyo na, click nyo yung send para makita nyo palagi yung kulay. So, nakikita nyo ang daming mga kulay, no? Pwede nyong patayin yan, parang ilaw lang din yan. Merong on-off switch, etong check-check na yan, ayan, no? So, yan, para mas umilaw, kailangan nyo yung naka-check, ayan. So, kung makikita nyo yung mga linya ng kulay sky blue, hindi siya masyado nakasagad dito. Para gusto nyo maging sagad na sagad yung cut ng dito, ang gagawin nyo, i-click nyo tong i-click nyo tong parang may end point, etong tool dock, no? Tapos, i-select nyo yung kulay blue. Medyo mahirap nga lang i-select, pero magagawa nyo rin ang paraan yan. Ungroup, tapos dito. So, balik. Ayan, no? Pwede nyo i-adjust ng konti yan, ng ganon. Tapos ito, i-click nyo na, balik nyo na dito. So, ayan, no? Kung hindi tumama, hindi sumakto, ayan, ayusin nyo na lang. Ayan, diba? Kung gusto nyo yung sagad na sagad or ganun yung cut, ayan, pwede nyo mabago. Sana naintindihan nyo, no? Ito lang yan, ito. So, group na natin to. Ayan, group para hindi gumalaw. So, ready na natin dito to. Tapos dito para hindi sayang yung space. So, dito naman tayo sa next nating sample. Etong good action. Kapag ganito naman yung logo nyo, i-drag nyo dito. So, makikita nyo, no, parang bitin na bitin pa yung kanyang background. Kapag ganyan, pwede kayong gumawa ng rectangle na round corner or yung matulis, no. Pero para sa akin, ito yung gagawin ko. Etong round corner. Gawan nyo lang ng ganito. Ayan, ipaloob nyo lang siya dyan, tapos lagyan nyo ng background na kulay itim. So, napapansin nyo, no, nasa taas siya, click nyo lang tong mouse pointer ulit, tapos click nyo to, bring to back, eto, no, send to back. So, ayan, lumabas na. So, syempre, yung inyong mga machine ay hindi naman sumasakto talaga ng cut nyan. Dito napapasok naman yung internal offset. Click nyo lang to, so, tapos nyan, group, para hindi gumalaw, no? Tapos, eto, click nyo na tong internal offset. Ayan. So, nakikita nyo dito, dalawa yung lumalabas na linya. Pero ang masusunod dyan, yung kulay red lang na nasa unahan. Eto, yan lang yung masusunod dyan kapag kinlik mo yung apply. Kung okay na sa'yo yung ganyan ka-distance nya, or pwede mo siyang bawasan ng ganyan, nasa sa inyo kung anong gusto nyo. Pero para sa akin, ganito siguro, okay na to. Tapos, baguhin nyo yung linya, gawin yung sky blue. Ayan, pagka kinlik mo yung apply or kahit mag-click ka dito sa labas ng dito parte, magiging isa na lang yan. Basta i-click mo yung apply or mag-click ka dito. Ayan na. So, group mo ulit yan para hindi gumalaw. Kasi kapag hindi mo ginroup, ayan, no, lumalabas siya. Kailangan i-group mo lagi. So, kapag kinlik mo yung send, makikita mo yung kanyang cutting marks. Ayan, ganyan yung magiging itsura niya kapag ikakat mo na. So, ayan, ang dami na nating nalilayout. Dito natin siya banda. So, next natin, etong isa. So, eto, i-drag and drop nyo lang ulit. So, mapapansin nyo, no, wala siyang background. So, baguhin muna natin yung kanyang size. Gusto ko yung height niya ay 3.5. Ayan, o, eto na, okay na tong 3.4. So, makikita nyo, no, nung kinilik ko yung settings ng height, hindi na di-distort kasi laging nakalock to. Kasi kung hindi nyo siya ilalak, papakita ko sa inyo. Kagaya nga nung kanina, kung hindi mo to ilalak, 3.5. Ayan, o, nadi-distort siya. Kung dito babaguhin mo din, o, medyo hindi na ganun kaganda yung kanyang layout. Medyo lumapad siya. So, kung okay lang sa inyo na lumapad ng ganito, so, goods na yan. Pero para sa akin, no, ayoko ng ganyan. Gusto ko talaga yung, kung ano yung design na dumating sa akin, kung ano yung binigay ni customer na design, ay hindi ko mababago or hindi ko i-distort. Ayan, gusto ko 3.4. Ayan, ito yung logo niya. Ganyan yung pinaka-itsura. Hindi na distort, hindi lumapad, hindi humaba. So, ganyan lang. Kung makikita nyo, no, wala nga siyang background. Ang gagawin nyo dyan,
maggawa kayo ng rectangle ulit. Kuha kayo ng size niya. Kung para sa inyo, sapat na yan. Ayan, kung pantay na yan, goods na yan. Pero kung gusto nyong babaan yung ditong parte, ayan, medyo idikit nyo siyang ganyan. Tapos, gawin yung kulay itim. So, kagaya nung ginawa natin kanina, right click, send to back. So, ayan, meron na siyang background. Tapos, so kung gusto niyo naman na kulay white lang yung background, sasample lang ko kayo ng kulay white. So kung nakikita nyo to, no, kulay black to, gawin nyo lang siyang transparent. Ayan, ganyan nyo lang siya. Ganyan. Bring to front. Tapos i-highlight mo lang to, group. Ang magiging output mo niyan kapag hindi mo nilagyan ng background, ganyan, 'di ba? Gets nyo? Kapag hindi nyo nilagyan ng background, ulit, no, kung hindi kayo nakasabay, ulit. So, 'di ba, ito yung logo ni customer. Kung hindi nyo lalagyan ng background na black, so kulay white lang. So, para makita nyo yung magiging pinaka-output, eto, gawin nyo siyang white. Gawin nyo siyang white, tapos send to back. Ayan, ganyan yung magiging output kapag kinat. So, syempre, kulay red, ano ka dyan, dito, mag-inset ka. Ito, no, gagawin mo siyang kulay sky blue, ayan. So kapag kulay white lang, ganyan. Tapos group mo na yan. Meron ka ng kulay white. So ito yung kulay black, ganun din yung gagawin natin. Alisin mo to, tapos dito internal offset. Yung kulay red na yan, kailangan kulay sky blue or kung anong gusto mong kulay. Yung sky blue lang yung ginagamit ko kasi mas kitang kita ko yung linya na yun kapag sky blue. So kapag pinagsama-sama mo na, group mo lang ulit. Okay? Tapos dito, para mapagkasya-kasya nyo, ayan, pagkasya-kasyahin nyo na lang. Diba? So, ito, yan, gawan na lang natin ng isa pa. Para hindi sayang yung space. So, kung makikita nyo, no, dinidiinan ko lang yung shift para pantay. Kasi kapag hindi ko siya inikot, nang hindi naka-hold yung shift, ayun, no, hindi siya umaano ng eksakto. Kailangan shift, ayun, no, nag-i-stay siya ng 90 degrees. Pagka iniikot ko, naka-hold yung shift. So, ito na yung ating layout. Ito lang yung nagkasya sa A4. Nasa sa inyo kung anong size yung gusto nyo. Tapos nyan, magpuproceed na tayo sa pag-print. Pero bago nyo i-print, kailangan maayos na maayos yung pag-layout nyo dito. I-click nyo yung send para makita nyo yung magiging output ng inyong mga sticker. So, recall. Dito, ito, magiging ganyan, kulay white background, kulay white background. So, ito, kulay itim, medyo may offset tayo para hindi sumabla yung cut. Dito, kulay puti, okay lang, kahit walang offset. Ayan, goods na. Lahat nakakulay blue. Tapos, kapag magka-cut kayo, no, kailangan dito sa line. Tapos, i-check nyo lang kung ano yung ika-cut nyo. So, mag-proceed na tayo sa printing. Piprint na natin to, ready to print na. Wala na tayong iba pang gagawin dito. So, i-ready nyo na yung mga printer nyo. Syempre, kapag pigment ink, pag magpiprint kayo dyan, kailangan mag-clean head muna kayo dyan at i-check nyo yung nozzle ninyo para make sure na kumpleto yung mga linya. So, mag-head clean muna tayo. Habang nag-head clean nga pala tayo, no, ni-invite ko kayo na mag-follow sa Facebook page natin at kung gusto nyong sumali sa group natin, sumali lang kayo doon. Pwede kayong magtanong, pwede nyo akong i-PM. Kahit hindi ko kayo customer, nagre-reply ako. Ayun lang. Kung gusto nyo mag-share ng mga idea doon sa group natin. So, antayin muna nating matapos tong head clean. So, once na natapos na yung pag-head clean niyo, i-print nyo yung nozzle check pattern. Huwag kayong magpiprint ng inyong mga sticker kapag hindi kompleto yung inyong mga nozzle or yung mga linya-linya doon. Kasi papangit yung output ng mga sticker ninyo. So far, okay naman yung ating nozzle check at nakapag-head clean na rin tayo. Ready to print na. So, ang gamit ko nga pala na media or kung anong vinyl sticker yung gamit ko ay iTech matte. So kasi kapag glossy, kahit anong glossy na sticker, merong issue kapag glossy na vinyl sticker plus pigment ink. Kahit anong pigment ink basta glossy, medyo sumasablay talaga yung printout. So ako, ginagamit ko itong pinakamaganda, iTech. Sa pagpili ng vinyl sticker, no, mas mahal, mas maganda. Kahit sa ano namang mga bagay, no, mas mahal, mas maganda. Pero make sure lang na bibilihin nyo kung mahal talaga yung
product, dapat mismong brand seller or yung mismong distributor. Huwag kayong magpapabudol sa mga nagbebenta ng mahal kasi inuutulan kayo niyan. Kung alam nyo yung printing shop na vlog, medyo overpriced talaga yung kanyang mga binibenta. Pero kung supporters talaga kayo nila, edi doon kayo bumili. Pero kung mautak ka, wais ka, bumili ka mismo sa distributor para hindi ka magoyo. Dito maraming nagkakamali, no? Sa mga vinyl sticker, maraming nagkakamali dito. Hindi nila kayang i-identify kung ano yung harap, kung ano yung likod. Ang tatandaan nyo, para makita nyo yung talagang harap, eto, no, may kita nyo dito, meron siyang konting puwang or meron siyang konting guidelines para madali nyo siyang mabalatan. Ayun, no, at titignan nyo, puting-puti talaga yung pinaka-printable na part. Ayan, no, yung coat niya talagang maganda. At saka yung likod naman, magkakamali talaga kayo dyan. Eto, no, medyo matigas yung likod niya ng konti. Eto yung back niya. Eto, no, kung titignan nyo dito, wala siyang parang palatandaan na pwede nyo siyang tuklapin. Dito sa printable side, meron siyang palatandaan na pwede nyo siyang tuklapin. Ayan, no. So, yung mga vinyl sticker, medyo hindi yan perfecto. Minsan, sablay yung cut niya, hindi siya pantay. Doon talaga nagkaka-error. Ayun yung nagiging dahilan para hindi magpantay yung inyong mga cut. So, dito kapag ilalapat nyo, make sure na saktong-sakto para hindi gumagalaw kapag nagpiprint na. Ayan, so far okay na yan. At saka sa paglalagay or pagpiprint, kailangan isa-isa lang yung ilalagay nyo, no? Para talagang maganda yung pagkakapid. Kasi yung iba nagmamadali, kaya sumasablay kasi sinasabay-sabay nila lahat. So ayun, magprint na tayo, isa-isa lang, tandaan nyo. At ayun nga, na-ready na natin yung vinyl sticker doon. Itinuro ko na rin sa inyo kung ano yung printable part at hindi printable. Kailangan nyo lang tandaan kung saan yung may palatandaan na pwedeng tuklapin, no? May kita nyo naman yon, basta puting-puti yung printable at yung hindi printable ay medyo may pagka ano siya, dirty white. Huwag kayong magpiprint dun sa part na yon, masasayang lang. So print nyo na to, Control P. Dito wala na tayong babaguhin dahil nung umpisa pa lang ay nabago na natin. So nakita nyo naman, etong ginawa nating mga samples ay talagang hindi naman mahirap palabasin etong mga kulay na to dito sa pigment ink. Ang mahirap lang naman palabasin talaga dito sa pigment ink yung mga kulay na gray, yung mga solid na ube. Ayun, no? So print na natin to. Para sa akin, goods na tong settings natin. So kung makikita nyo dito, medyo meron siyang etong cyan or medyo pagka blue. Pwede nyong dagdagan yung blue part. Eto, no? Pwede nyong dagdagan yung blue, etong cyan. Pwede nyo siyang dagdagan ng 5 or pwede nyo siyang i-stay lang ng 0, yung magenta lang yung inyong dagdagan. Pero gaya nga na sinabi ko, okay na tong settings na to para dito sa mga output na to, no? Etong mga logo niyan. So okay lang, tapos print. So yung lumabas na ganito, no? Indication lang to na kailangan yung inyong mga printer ay lagi nyong lalagyan ng mga ink. Huwag niyo siyang pababayaan na medyo kukonti na yung kanyang ink. Dapat laging medyo puno para hindi nakakahigop ng hangin. So ayun lang, ito close nyo lang to at antayin lang natin na mag-print. Sa mga magtatanong, no, ang gamit ko pala na ink ay Hansol Pigment Ink, straight Hansol Pigment Ink, at yung black na gamit ko ay version 2. Ang printer ko naman ay L805. Etong L805, napakagandang printer neto, lalong-lalo na sa pagpiprint ng mga picture. Kaya ito talaga yung pinaka the best sa mga sticker printing. Sobrang ganda nito, kayang-kaya niya yung mga makakapal, yung 300 GSM na mga photo paper. So antayin lang natin itong matapos, tapos ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung next step natin. So tapos na nating i-print yung ating mga logos dito sa vinyl sticker printable natin na iTech Matte. So makikita nyo, no, goods na goods yung kanyang output. So ang next procedure natin dito, syempre ilalaminate natin, pero kailangan ilaminate nyo siya kinabukasan. Meron tayong tinatawag dito na curing time. Kung talaga nagmamadali kayo, pwede nyo siyang bloweran ng hindi naman ganun kainit, yung saktong init lang, kasi kapag sobrang init yung pinang-blower nyo dito, eto ay matutupi or mag-shrink yung vinyl sticker nyo, kasi itong vinyl sticker ay para siyang plastic. So kung talaga nagmamadali kayo, medyo blower lang ng hindi ganun kainit, yung tamang
layo lang, tapos medyo ipahinga nyo pa rin siya kahit mga 1 oras, or kung talagang wala kayong blower, pwede nyo siyang ipahinga ng mga 3 hours. Pero ako, ang ginagawa ko talaga, buong araw ko siya pinapahinga or kinukure, mga 1 araw or 12 hours. Kasi kung hindi nyo siya i-cure, ang mangyayari sa inyo mga binili sticker, ganito ang magiging output. So etong nakikita nyo dito na binili sticker natin, hindi ko kinure etong sticker na to. Pagka print ko sa kanya, nilaminate ko agad siya at kinat. So makalipas ng ilang araw or linggo or buwan, kung ilang kung gaano kayo katagal mamalasin, aangat na yung inyong mga laminate dyan. Ito, kagaya na ito. Ayan, ganyan. Umaangat siya kapag hindi nyo kinure ng maigi. Ganito. So, wag kayong magra-rush ng mga sticker para hindi maging ganito yung matatanggal yung kanyang laminate. Ayun o, dumidikit sa laminate yung inyong output. Ayan o. So sana nagets nyo, no? Kaya kailangan meron talaga kayong curing time, 'di ba? Ganyan siya. Kapag hindi masyado maku-cure, as times goes by, matatanggal or aangat yung kanyang laminate. So ayun yung kagandahan ng may curing time. Talagang hindi siya magiging ganito. Okay? So dahil practice lang tong video natin, at least itinuro ko sa inyo yung curing time, 12 hours or over 1 day. So yun nga, dahil etong video natin ay practice lang, ilalaminate ko na maya maya yung ating sticker. So ituturo ko din sa inyo kung ano yung magandang laminating film. At dahil nga practice lang etong video natin, ilalaminate na kaagad natin yung ating vinyl sticker. At paulit-ulit ako na huwag kayong gagamit ng quaff na laminating film dahil malulugi lang kayo dyan at masisira kayo sa mga customer. Huwag kayong magpapapaniwala dun sa mga practice na gumagamit ng quaff na eto, yung ganitong laminating film. Dahil merong sikat na vlogger dyan na ang itinuturo niya na gumamit daw kayo netong quaff, subukan yung gamitin yung quaff at lalo kayong malulugi sa inyong mga customer. Dahil etong quaff, nakikita nyo, no? Kumukuluntoy siya ng ganyan kahit hindi nyo ginagamit. Ang tendency niyan, yung inyong mga sticker ay aangat or mabilis na mawala yung kanyang mga adhesive dahil yung ganitong laminating film ay sobrang kapal at mahihirapan kayong mag-cut dyan. Unlike dito sa Yasen, so far yung Yasen yung pinakamaganda sa akin na laminating film. Kung gusto nyong bumili ng mga product na ginagamit ko, nasa description yung mga link. Eto, no, eto yung glossy na laminating film net. Eto naman yung kay Quap. Sobrang pangit na itong Quap, talagang sobrang pangit. At higit sa lahat yung pagka A4 niya, sobrang haba or sobra-sobra sa sukat, oversize. Minsan yung adhesive niya dito nag-overspill. Sa lahat ng pinakapangit, pangit talaga tong Quap. So far, ito yung pinakamaganda, yung Yasen. At hindi ako gumagamit ng mga roll-to-roll na mga laminating film dahil sobrang hassle pa noon. Ayokong ma-hassle. Gusto ko nakakat na talaga. Pero kung magkakaroon ng mga naka-pre-cut na mga roll-to-roll, kagaya nung nakalimutan ko kung anong brand yung yung ibang mga laminating film na roll-to-roll. Sana magkaroon kayo ng mga naka-ready to cut na, kagaya na itong mga Yasen. Itong Yasen ay dating LNB. So far, napakaganda nito, sobrang nipis lang. So, proceed na tayo sa pag-laminate. So, para sa akin, no, sa paggamit ng laminating film, so sa akin lang naman to, syempre magkakaiba yung taste ng bawat tao. Para sa akin, mas maganda yung matte na laminating film. Pero dito sa video na to, ang gagamitin natin ay yung glossy. Etong glossy kasi ni Yasen, medyo talagang sobrang nipis niya. Yun yung kinagandahan niya. Pero meron pa rin siyang bad effect dahil nagkakaroon siya ng mga guhit-guhit dito kapag nilaminate nyo. So, ituturo ko yung gagawin para maiwasan nyo yung ganun mga senaryo. Kaya para sa akin, matte talaga yung pinakamaganda na laminating film. So, ganito lang ako mag-laminate. So, ganito lang yung technique ko kung paano ako mag-lapat ng laminating film. So, panoorin nyo lang maigi. So, ang gagawin ko lang, tinatanggal ko to. Tapos, yung sa kabilang dulo din, konting-konti lang. Tapos binabaliktad ko ng ganon. Dito, tinitiklop ko siya. So eto, ididikit ko dun sa pinaka taas na part.
So ganun lang ako mag-laminate, sana nasundan nyo, no? Inuuna ko yung sa taas na part, ganyan. At tinutupi ko yung sa ilalim. Ayan o, nakatupi. Tapos ganun, sana nasundan nyo yun. So i-open na natin yung laminating machine natin. Dito sa laminating machine natin, make sure na nakatanggal na yung inyong mga protector dito sa inyong laminating machine, dahil nakakasagabal yan sa paglalaminate ninyo ng mga vinyl sticker. Sana may experience niyan time to time. Kung ayaw nyong tanggalin, sinasabi ko sa inyo, as times goes by, talagang kakainin yung inyong mga sticker kapag ka talagang natsyempohan kayo. Kaya kung ako sa inyo, tanggalin nyo na yung mga protector nyo, kasi dati ayaw ko talagang tanggalin yon. Pero nagkaroon na ako ng isang customer na ang dami niyang pinaprint sa akin. Talagang doon ko na na-realize na kailangan talagang tanggalin yung protector na yon. So panoorin nyo ako kung paano ako mag-laminate. So bubuksan ko lang yung laminating machine ko. Naka cold laminate lang siya. Cold laminate, tapos click nyo lang yung on. Kapag kayasan yung gamit ninyo, no, kailangan meron kayong mga bond paper na pangharang, dahil sobrang nipis nga nun. Ang tendency, talagang nagkakaroon ng scratches dahil dito sa inyong mga laminating machine na to. Yung mga natitirang adhesive dyan, sumasabit. So ganito yung gagawin nyo, ganito ako mag-laminate. Hindi ko na pinapatay-patay yung aking laminator. So ganito lang, mabilisan lang talaga. Make sure na nakapantay. Yan, tapos forward, angat, tapos ganyan. Make sure na nakapantay. Yan, tapos forward, angat, tapos ganyan. So eto, medyo i-guide nyo yung pagbaba nya. So hanggang makarating sa dulo, i-guide nyo ng konti. So pagkarating dito, nakikita nyo nakalapat yung bond paper. So kung wala kayong bond paper na ginamit doon, no, super sure ako na itong inyong laminate ay mayroong mga gasgas yan. So nakita nyo, nung ginamitan natin ng bond paper, wala siyang kagasgas-gasgas. At saka sobrang ganda ng pagkaka-laminate natin. At hindi nyo na kailangan pang i-turn on, i-turn off yung inyong mga laminating machine at magkukos pa yun ng pagkasira. So sana nakuha nyo yung technique ko kung paano ako mag-laminate. So next na natin, ikakat na natin to sa ating mga machine. So next natin na procedure, ilalapat natin dito sa ating cutting mat yung ating vinyl sticker. At kung mapapansin nyo, no, etong cutting mat ko ay third party na to, or hindi na to yung original, no? So okay lang yan, kahit medyo makapal etong cutting mat na to, gumagana pa rin siya. Syempre mas mura to, okay lang din naman. Napapansin ko na wala namang nangyayaring hindi maganda doon sa aking Cameo so far. Isang taon na siya sa akin, goods na goods. Pero kung syempre kung may budget kayo, yung original pa rin yung bilhin nyo, syempre nothing beats original, no? So cutting mat, lapat na natin dito. So sa paglapat ng cutting mat, no, syempre kailangan nandito yung starting point, yung may kulay itim. Tapos dito, kagaya na itinuro ko sa inyo nung umpisa, kailangan lahat ng kulay itim ay mapatungan ninyo. So ganito yung gagawin natin. Ganyan. Ginagawa ko yung kamay ko nasa ilalim para hindi siya dumikit agad lahat-lahat. Inuuna ko dito sa may pinaka start sa 0, tapos dito. Ganyan. Kung nakita ko na pantay na, ginaganyan ko. So ginagamitan ko siya netong squingy. Squingy ata yung ano neto. Ewan ko anong pagkaka-pronounce nun. Basta yung pangkayod, no? Ayan, kakayurin ko siyang ganyan. Yung mga materials ko, no, nasa description lahat yan. Syempre nakalapat na. Ang ginagawa ko dyan, nilalagyan ko pa rin bawat corner ng tape para talaga secured na hindi gumagalaw, no? Kung hindi na nga pala madikit yung inyong mga cutting mat, gamitan nyo lang ng tool ko. Ilalagay ko sa description yung link nun. Tapos meron din akong tutorial kung paano yun ginagamit. Lalabahan nyo muna yung inyong mga cutting mat gamit yung Joy or kahit anong mga dishwashing liquid para matanggal yung mga previous na adhesive. So ayan, so far nailapat na natin. Kung nakikita nyo, no, natakpan ko lahat ng kulay itim dun sa kanyang mat. Ayan, no, goods to go na to. Pwede na natin tong i-cut. So lahat ng materials na gamit ko, ilalagay ko na lang sa description kung gusto nyo mag-avail, no. At sinasabi ko sa inyo, talagang mga legit yung mga pinagbibilihan ko at hindi kayo gugulangan, hindi kayo uutuin. Ayan, no, cut na natin to. Syempre dito sa ating Cameo machine, meron akong ginagamit dito na ganito, yung patungan niya, ganyan. So napakamura lang nito, around 100 plus lang to. At sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magpapabudol sa isang nagbebenta na sobrang mahal, inuuto lang kayo nun. Eto, no, ganyan, lapat nyo dito, dapat meron din sa likod, ayan.
So, goods to go. I-mount na natin to. Syempre, bubuksan na natin. Ang gamit ko pala ay CB09 na blade dahil ito napakamura lang. Tapos lapat na natin, make sure na meron kayong magandang ilaw dito bukod sa inyong mga ilaw sa inyong mga bubong, no? So lapat natin, kailangan dito hindi kayo lalagpas dyan sa guhit na yan. Kailangan nakaganyan lang. So ganito, pati dun sa dulo, ayan o, ganyan. Ganyan kung nakikita nyo, no? So ilawan lang natin, ayan, para makita nyo. Ganyan, saktong sakto. Tapos sa dulo din. So click nyo na to. Ayan, medyo i-guide nyo lang siya ng konti. Ayan, pero hindi nyo itutulak ha, tamang guide lang. Ayan, no. So tignan nyo, ganyan dapat pantay yung ditong part, tsaka pantay yung ditong part, no. Hindi siya mataas dun sa kabila, hindi mataas dun sa kabila. So goods na goods. Tapos makikita nyo, no, hindi lumalagpas yung cutting mat natin dun sa ribbon na yan, yung kulay puti na yan. All goods. So ganyan, ready to cut na. At etong guide, etong mga spring na to, dito lang to sa gitna. Tapos eto dito sa may bandang dulo ng inyong tawag na to, ng vinyl sticker, no. So eto pwede nyo, yan, hanggang dyan lang. Kailangan ganyan lang. Okay, nandiyan yan sa pinakadulo. Huwag nyong masyadong pagdidikitin yan. Ganyan lang talaga. So ikakat na natin. So ayun na nga, no, naka-ready na yung ating vinyl sticker dito. I-set up na natin siya kung paano i-cut, pero na-i-mount na natin siya dito, no. Click nyo lang yung send. Eto, tapos make sure na i-zoom nyo to dito. Titignan nyo kung ano yung kulay nung inyong mga cutting marks. So ako, ang ginawa kong cutting marks ay kulay sky blue. Kung anong kulay man yan, dark blue or kung ano man yan, ganyan. Tapos etong mga to, hindi ko siya chinek dahil hindi ko siya ika-cut. Click nyo yung send, tapos dito sa line, ito yung ginagamit ko. Dahil nga CB09 yung aking blade, dito ang ginagawa ko, cut. Hindi siya naka-auto kasi nga CB09, manual blade 1mm. Tapos make sure kung ano yung kulay na ika-cut nyo dito, ganun din dapat yung kulay dito sa baba na to. At dapat parehas ng settings ng ganyan. So kung ang gamit nyo naman ay auto blade, ito ay pwedeng naka-auto cut or pipindutin nyo rin tong cut. Tapos etong blade ay click nyong auto blade. Dahil hindi auto blade nga yung sa akin, manual blade yung gagamitin ko. So ang settings ko sa CB09, passes, nilalagay ko dito 3. Tapos dito sa force, ginagawa ko tong medyo 29 sa speed. Pwedeng 12. So, itatry natin kung mada-die cut niya. Pero kung hindi naman ma-die cut, okay lang. Dahil medyo mapurol na yung CB09 ko na blade. So, sana mag-die cut. Pero kung hindi, okay lang din. Pero kung bago pa yung CB09 blade nyo, mada-die cut nyo yan ng ganitong settings. Or pwede nyo itong gawing passes na 2. Pero kung ang gamit nyo ay auto blade, ang settings ng auto blade, ganito lang din. Tuturo ko sa inyo kapag ka kiss cut number 3. Tapos dito pwedeng passes 1 lang. Yung force pwede nyong gawing 17. Yung speed medyo 9. Ayan, eto kiss cut yan sa phototop with vinyl or vinyl with phototop, no? So kung gusto niyo naman ma-die cut, gawin yung blade depth ay 5. Tapos kung gumagana sa inyo ng isang passes lang, okay. Pero kung para sure 2, tapos ditong force, no, gawin yung medyo siguro 19. Ayan, ganyan. Kung gusto nyong die cut, trial and error din talaga to. Tsaka nasa sa inyong experience din talaga kung ano yung pang die cut nyo or pang kiss cut. So dahil nga mabalik tayo CB09, etong blade depth sa CB09 hindi ko na to ginagalaw. Naka 3 lang talaga yan kasi wala rin namang epekto to sa CB09. Ayusin ko lang yung settings ko, no, ng CB09 ko para makat na natin. Once na naka-ready na, pwede nyo nang i-click yung send. At sinasabi ko nga sa inyo, yung settings dito, nasa sa inyo talagang experience. Depende kasi sa ano nyo kung ano yung mga ikakat nyo. Pabago-bago talaga yung settings dito. Kayo lang talaga makaka-discover nyan. At dito sa materials, no, make sure na naka-cardstock plain lang yan. Dahil kung babaguhin nyo to, halimbawa, acetate sheets, ibang klase yung gagawin niyang pang-cut. So ako, cardstock lang talaga yan, laging ganyan. Nasa sa inyo kung gusto nyong i-explore yung kung ano yung mga materials dito. Ayan,
At sinasabi ko sa inyo, kapag binago nyo yung mga settings dito, mag-iiba yung puwersa rin nung machine nyo kung paano niya i-execute yung pagkakakat niya. So ako talaga, cardstock plain lang ginagamit ko dyan. So ikat na natin at bibidyohan ko na lang din dito sa isa nating camera. Click ko lang yung send. So ayun, na-read na ng machine natin yung ating vinyl sticker. So kung mapapansin nyo, no, ganun na ganun dapat yung pagre-read ng inyong mga vinyl sticker para eksaktong-eksakto. Magre-read doon, magre-read dito ng sakto, hindi lalagpas. At saka doon makikita nyo, hindi lalagpas din. So sa pag-read pa lang ng registration mark, malalaman mo na eksakto yung cut mo. Kasi kung halimbawa, ito yung registration mark mo dito, tapos yung pagkaka-scan ay hindi pantay, pwede mo nang patayin yung iyong cameo dahil sa blade na yon. So, inuulit ko, sa pag-scan pa lang ng marks, malalaman mo na sakto talaga yung pagkakakat ng iyong mga sticker. At sinasabi ko nga sa inyo, kung hindi kayo gagamit ng registration mark, sobrang tagal pa ng mangyayari sa inyo at matagal yung matatapos yung pagkakakat. Kasi magkakat ka pa dun muna ng sample cuts pagka wala kayong registration mark, yung tinatawag na ito, yung donut cut, kung hindi ako nagkakamali, meron pang mga ganun yon. So tignan natin yung cut niya. Ayan o, sobrang ganda. Ilawan lang natin. Yan o. So wala na tayong iba pang gagawin dyan kundi mag-antay, no? At medyo mahaba tong video natin dahil start to finish yung ginawa natin na video. At sana matutunan nyo yung paggawa ng vinyl sticker na to. Wala pang nagtuturo ng ganito na tutorial. Alam ko, ako pa lang, kasi yung iba dyan gusto lang kumita talaga, no? Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe nga pala, no? Para mas dumami pa tayong subscriber. At sumali kayo doon sa group natin. Kung gusto nyong makipag-chismisan doon, mag-comment lang kayo. So kinakat niya na yung sa rectangle na kulay white lang. Yung passes, yun nga pala yung kung ilang beses siya iikot. Halimbawa, 5 passes, so 5 beses siya iikot doon. So dinadagdagan ko lang yung passes para ma-ensure ko na makakat niya ng maigi. At saka nilalagyan ko siya ng tape para ma-ensure ko rin na hindi gumagalaw yung kanyang mga vinyl sticker, no? Kasi kapag hindi nakatape yan, kung hindi na masyado madikit yung inyong mga cutting mat, ang tendency hindi makakat ng maayos. So ayan na, tapos na. Unmount na natin, click nyo lang to. So tignan natin kung na-die cut niya. So far hindi niya na-die cut, medyo mapurol na nga yung CB09 natin, pero at least na-kiss cut niya. Dahil yung CB09 ay napakamura lang, mga tropa, sinasabi ko sa inyo. Parang 20 pesos lang ata yung blade nun. Pwede ka nang mag-refill ng mag-refill. Ayan o, tanggalin lang natin. Diba? Napaka-eksakto. Yung machine ko nga pala ay calibrated na, kaya talaga maganda yung pagkakakat niya. Kung gusto nyo matutong mag-calibrate, nasa description kung paano mag-calibrate. So tinanggal ko lang yung excess na sticker, so makikita nyo dito kung gaano na siya kagandang cut. Ayan o, eksaktong-eksakto yan. Dito yung black background, ito yung white. Saktong-sakto yung pagkakakat dyan, ganyan. O, diba? At sobrang mura nung CB09 na blade kung ikukumpara mo sa Auto Blade na napakamahal, 1,000, no? Pero kung may pera naman kayo, pwede naman kayong bumili ng ganong blade. Nasa sa inyo naman yan. Ayan, no? At yung settings ng aking CB09, kung gaano siya kataas, papakita ko sa inyo. Patayin ko lang tong machine natin. Ayan, ganyan lang siya kataas. Ayan o, hindi na nga siya masyado kita, no? Ayan, basta mababa lang talaga siya. So pwede nyo siyang itaas pa ng konti, pero ganyan lang. Medyo hindi kita sa camera natin, ayan o. Ayan o. So kapag ilalagay nyo tong blade or kahit anong auto blade, ganito lang. Halimbawa, auto blade or basta kahit ano, make sure na nakalak ng maigi. Pagka ganyan, eto medyo i-press nyo ng konti paangat, tapos push. Ayan o. May maririnig kayong tulak doon. Ayan, goods na yan. So, ganun lang. Sana natutunan nyo kung paano mag-layout, mag-cut ng sticker, start to finish. So, medyo mahaba na yung vlog natin. So, hanggang dito na lang. Like, share, subscribe. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, mga tropa. Bye-bye. Huwag magpapabudol sa mahalang presyo. Inuuto lang kayo nun.